Ang lumalabas po parang 552, no? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 552. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, no. Ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon muna tayo sa mga local government officials na binanggit mo, no? Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Kasi ang one thing going for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming 5. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts sa Visayas, yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa kina Tony Rodriguez, kina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte. At least 5 of them talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan kasi makita mo naman sa website yung pasok ng mga boto So, ganon. So, it's good
kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines, hindi yung not what they think or what they thought, masama doon sa kanilang, sabihin na natin, sa kanilang principal, yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin, na-involve yung mga botante natin. Oo. Hindi ba? Pero Kung yung pagkahati natin, dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao, masama yung takbo ng administration, okay lang yun kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? There's unity. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga nakapasok si Kiko Bam. No? Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba ay kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? I think we can move on from the Duterte-Marcos effect dito sa midterm elections. No, pagdating kasi pag nandoon naman kami, alam mo, pag nagko-caucus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko, yun ang first right step, no? First step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, gano'n na mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pagdi-divide ng mga alliances, no? Masama 'yon kasi pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado, may mga individual senators, as I mentioned earlier, na talagang tatayo sa sarili nilang paniniwala, sa sarili nilang prinsipyo. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.